Dear Kuya Bono, ako ay produkto ng marupok na relasyon kaya hindi ako lumaki sa poder ng mama o papa ko, kundi sa poder ng ibang tao. Unang umampon sa akin si Loboy o Lolo Boyong, isang matandang binata na dating nagtrabaho sa Amerika. Umuwi lang noong mamatay ang kanyang ina at hindi na bumalik pa ng US. Kamag-anak din namin si Loboy. Siya ang nagpaaral noon kay mama pero dahil sa kagagahan ni mama ay hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Inuna ang pag-ibig sa maling lalaki, ang aking ama. Mag-grade 6 ako nang tuluyang maghiwalay ang mama at papa ko. Dahilan, babaero si papa at si mama ay may gawain din daw na hindi maganda. Nagkaanak sila ng 3. Kahit hindi magkasundo dahil hindi rin magkasundo ang mga magulang nila. Magulang ni mama at magulang ni papa, magkaaway din. Ako ang bunso. Sumunod sa Ate Fiona, panganay si Kuya Carlo na 17 years old noong maghiwalay mga magulang namin at sa halip na sumama alinman kina mama at papa ay pinili niyang mabuhay mag-isa. Si Ate Fiona ay piniling tumira sa lola namin sa father side. Ako naman ay dinala ni mama kay Lolo Boyong, si Loboy nga, na siya kasing nagpaaral noon kay mama, pero dahil gaga ay hindi naman nakatapos. Inuna kasi ang pagkarengking sa aming tatay na gwapo lang pero tamad naman, mabisyo at mapaglaro sa ibang babae. Nung maghiwalay sila, wala ni isa sa amin ang gustong isama ni Papa. Mabuti naman dahil wala din kasing ni isa sa amin ang gustong sumama sa kanya. Si Mama kasi that time ay abroad ng abroad. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano talaga ang trabaho niya sa Malaysia o Singapore. Basta lagi siya doon pero hindi kagaya ng mga contract OFW na nagtatagal ng 2 o 3 taon. Si Mama, kung minsan 5 months lang uuwi na, and after 1 or 3 months, aalis na naman. Ayokong siraan ang sarili kong ina pero hindi ko rin ililihim ang mga naririnig ko sa mga chismosa na alam kong baka iniisip nyo rin. Yun na yun. Pero again, hindi ito kumpirmado dahil hindi naman siya umaamin o nagpapaliwanag kung ano talaga ang ganap niya noon sa Malaysia at Singapore. Well, in all fairness ay naging hayahay ang buhay ko sa poder ni Loboy. May mga katulong kasi siya, 2 boy na nakatoka sa malawak na bakuran. May mga taniman pa kasi ng gulay at mga alaga ding hayop sa gawing likuran. Meron ding 2 babaeng hindi namin kamag-anak na siyang nakatoka naman sa mga trabahong bahay. Ako ay utusan lang ng mga trabahong magagaan gaya ng magdala ng ganito, ganyan sa gazebo. At gustong gusto ko naman yun dahil kapag ganon ay nasa gazebo din ako. Nanonood ng mga nagkakantahan, nakikinig sa mga chismisan, nakikitawa sa mga biroan. Maluwag sa pera si Loboy, sa akin at sa mga kasama niya sa bahay. Hindi siya masipag bumili ng mga gamit ko pero binibigyan niya ako ng pera. At ako ang bibili ng mga kailangan ko, na gustong gusto ko naman kasi napipili ko ang gusto ko. Hindi kagaya nung nasa poder ako ni Mama na kung anong gusto niya, pinagtitiisan ko na lang. Tumagal ako sa poder ni Loboy ng 5 taon, Kuya Bono. Umalis lang ako nung natuto na akong umibig at masaktan. Una akong nagka-boyfriend nung 2nd year high school ako, Kuya Bono. Pero puppy love lang yon na hindi naman nagtagal dahil may mga bagay akong natuklasan sa kanya na hindi ko nagustuhan. Medyo may kaartihan kasi ako ng konti noon kasi hindi sa pagyayabang ay may kagandahan naman ako at hindi naman halata na utusan lang ako ni Loboy dahil nabibili ko nga mga damit at gamit na gusto ko.
Ganon din ang mga accessories and cosmetics na pangdalaginding. Si JV ang unang boyfriend ko at isa siya sa 7 nanligaw sa akin noon mula sa iba't ibang sections. Hindi si JV ang pinakagwapo pero ang ganda ng mga mata niya. Ewan ko kung bakit weakness ko ang magandang mata. Parang nangungusap lagi ang mga mata niya at mahahaba ang eyelashes niya. Unfortunately, nung kami na, pakiramdam ko bigla akong naging famous sa school. Napapansin ko na lang na ang daming nakatingin sa akin kapag naglalakad ako sa koridor at parang pinag-uusapan ako. Ang bagay na yun ay syempre pinagtaka ko. Ang kaibigan at lagi kong kasama na si Julian ang nakasagot sa pagtataka ko. Lumalabas pala na other GF lang ako ni JV dahil girlfriend din niya ang famous girl sa school na si Cassandra Andrada. Well, Cassandra deserves to be famous kasi halos nasa kanya na ang lahat. Maganda, maputi, fashionable. Top 10 sa highest section, maraming sports ang alam, dancer, singer at bilong pa sa may kayang pamilya. Mula noon tuwing makakasalubong ko si Cassandra, umiiwas ako. Lagi kasing 3 ang kasama ni Cassandra while ako, si Julian lang. So kapag nagkagulo, baka pupulutin kami sa lupa. Pero ang pinagtaka ko ay nginingitian pa ako ni Cassandra at marunong naman akong tumingin ng sincere at peking ngiti and I felt that sincere naman si Cassandra. Until that day na nagkita kami ni JV at parang mugto ang mata niya. Halatang umiyak pero kahit anong pilit ko ay ayaw niyang magsalita. At kinahaponan, hindi ko in-expect na naghihintay pala si Cassandra sa labas ng gate. Inaaya ako ng isang kasama niya na makipag-usap kay Cassandra na noon ay nasa loob ng snack house malapit sa school. Sumama naman kami ni Julian kahit na medyo kabado ako noon. Nakita kong mag-isang nakaupo si Cassandra sa harap ng isang table pero dati nang may 3 soft drinks doon na para pala sa amin ni Julian. That day, sobra akong humanga sa personality ni Cassandra, Kuya Bono. Bigla ay naging idol ko siya kasi ang pinag-usapan namin ay si JV. Break na daw sila. Kahit na mahal niya si JV, ang sabi pa niya, "Hindi ako galit sa iyo, Marla. Pero gusto kitang pakiusapan na turuan mo si JV na maging isang taong loyal at honest sa taong nagmamahal sa kanya. I know marami akong pagkukulang sa kanya kaya naghanap siya ng iba. So please Marla, sana gawin mo ang lahat para maging sapat ka sa kanya." Sa totoo lang, siguro nakatulala ako noon sa harap ni Cassandra kasi imagine 14 years old lang kami noon pero may ganun siyang kaisipan. Well, sinubukan ko naman talagang sundin ang pakiusap ni Cassandra pero mas nanaig yung pagiging isip bata ko pa noon. Kaya nakipag-break din ako kay JV at tinanggap ko na lang na bata pa ako para ma-engage sa ganong kaseryosong relasyon. At inisip ko na lang din na kung nagawa nga ni Cassandra na pakawalan si JV dahil hindi naging faithful si JV sa kanya, yun din ang naging rason ko nung i-break ko si JV.
Kapag mature na tayo, edad 30 pataas at naaalala natin yung mga pagkakamali natin nung teenager pa lamang tayo, sobrang normal ang palusot na bata pa kasi ako noon. Pero ang totoo, kahit elementary pa lang tayo or mas bata pa, ay nakikita na sa mga pagkakamali natin kung anong klaseng tao talaga tayo. Edad 27 ay in love ulit ako kay JV ng palihim, pero hindi niya ako pinapansin. At pakiramdam ko noon ay bumalik sa akin ang bigla kong pagkalas sa kanya nung second year high school kami sa napakababaw lang na dahilan. 26 years old ako nung pala rin ako makapagtrabaho din sa distribution company sa Biñan, Laguna. Ang first pioneer distribution company na nasa loob ng napakalawak na compound ng Unilab Pharma Campus kung saan naroon din ang Amherst Laboratories. Unang araw ko pa lang ng pagtatrabaho doon ay si JV na kaagad ang napansin ko habang napakatahimik niyang nagtatrabaho sa harap ng kanyang computer. Habang ang iba ay nagkukwentuhan lang at kung bakit sa kanya napako ang paningin ko. Isang maluwang na kwarto ang office namin. Doon nagtatrabaho ang mahigit na 50 na katao sa department pa lang namin. May mga cubicles lang ang bawat empleyado pero mababa ang dingding ng cubicles at makikita mo pa rin ang mga katrabaho mo kapag ikaw ay tatayo. Ang cubicle ni JV ay nasa pangatlo sa dulo. Nasa 6 na cubicles ang pagitan namin. At hindi ko naiiwasan ng pagmasdan siya ng palihim kaya't alam ko na 2 tao lang ang niningitian niya. Ang department head namin at ang maganda at sexing si Elsie. It's ironically funny na parang bumabalik ako sa teenage life ko na pasikretong nai-inlove sa isang lalaki. At ang nakakatawa, sa dati ko pang boyfriend. Hindi ko maiwasang mai-compare si JV sa mga nagdaong boyfriends ko. Second year high school ako nung makipag-break ako kay JV. Nagulat siya noon at nalungkot dahil pareho kami ni Cassandra ng dahilan kung bakit namin siya kinalasan. Third year, hindi ako namansin ng mga nangulit pero fourth year, hindi ko naiwasan si Rusty. Masyado siyang naging makulit to the extent na 4 na beses sa isang araw sa school ay binibigyan ako ng kung ano-anong flowers na iba't iba. Yes, pati flowers ng mga damo, gulay at bulaklak ng puno, kalabasa, katuray, name it, lahat yata na ibigay niya na. Pero sobra kong ikinagulat ng isang gabi ay makita ko siya sa bahay ni Loboy kung saan ako nakatira noon. Well, dati nang may mga bagets laging bisita si Loboy. Doon sila sa terrace sa likod ng bahay. Hindi sila pwede sa gazebo kung saan may ibang bisita doon si Loboy. Gay si Loboy, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat yon at karamihan ng mga bagets na nagpupunta sa kanya ay mga boy toys niya. Ba't nandito ka? Don't tell me. Ano ka rin ni Loboy? Tanong ko noon kay Rusty. Siyempre hindi. Mabilis siyang sagot. Barkada ko ang boyfriend ni Kuya Sandro. At nung makwento nila na nakita ka nila dito, sumama ako. Ang tinukoy niyang Kuya Sandro ay si Loboy. Masyadong obvious, diba? Na hindi talaga kita lulubayan. Nakangiting sabi niya sabay tapat sa mukha ko ng kamay niyang galing sa likod niya at may bulaklak ng orchids na hawak pero kinabahan ako bigla dahil alam kong galing yon sa garden ni Loboy. Hala ka, magagalit si Loboy. Nagpaalam ako, don't worry. Mabilis siyang sagot at nung iwanan ko siya dahil paakyat na ako sa kwarto ko ay bumuntot siya. Hindi ka pwedeng umakyat.
bumalik ka na sa terrace, sabi ko. At kung pwede, Rusty, tigilan mo ng kabibigay sa akin ng flowers. Hindi na ako natutuwa. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako sinasagot. Rusty, nakukornihan ako. And to be honest, hindi kita gusto. Kahit ubusin mo pa lahat ng bulaklak sa mundo, wala kang mapapala sa akin. Tigilan mo na ako. Nakita kong gaano kalungkot ang mukha ni Rusty noon. Kinabukasan sa school, hindi ko na siya nakita. Ganon din sa pangalawa hanggang sa 2 linggo sa school, ni anino niya ay hindi ko na nakita. At ewan ko kung bakit, na-miss ko siya bigla. Hindi ko maunawaan ang sarili ko kung bakit ako ganon. Ang bilis kong mga reject pero kapag nilubayan na ako, marirealize ko na gusto ko pala siya. Well, gwapo si Rusty. Vibrant ang personality niya, laging nakangiti. Maliksik ang kumilos, mataas lagi ang energy. Noon ko pa lang talaga na-appreciate ang mga values niya nung hindi niya na ako kinukulit or hindi na siya nagpapakita. Until isang gabi, sa hagdan sa bahay ni Loboy, doon ko siya mismo nakita ulit, nakasalubong at wala siyang damit na pang itaas. Alam ko kung saan siya galing, sa kwarto ni Loboy. Tinitigan niya ako pero wala siyang ngiti at iyon ay nakasakit sa akin. Hanggang sa halos gabi-gabi ay nakikita ko siya sa bahay ni Loboy at hindi ko yun kinaya dahil mahal ko na siya. Noon ako nagpasyang umalis kay Loboy. Kaya naman napunta ako sa poder ng Tita Feli ko. Mabuti nga't hindi ko classmate si Rusty. Madali ko siyang naiwasan. Pero matagal-tagal din bago ko siya nakalimutan. Six months lang ako kina Tita Feli dahil biglang sumulpot si Mama at kinuha ko. Sa binyan nakatira si Mama sa isang napakalaking bahay ng bago niyang asawang biyudo o asawa niya dahil kasal sila ni Tito Richmond. Si Tito Richmond ang gumawa ng paraan para maanal ang kasal ni Mama kay Papa. Matanda na si Tito Richmond pero mayaman talaga. Isa lang ang anak nila ng namayapan niyang asawa, si Ma'am Clarice na sa Amerika nakatira kaya't nag-iisa talaga sa buhay noon si Tito Richmond. Mabait naman siya at galante sa pera. Sa Calamba ang school ko noon pero hatid sundo ako ng magarang kotseng minamaneho ng isa sa 3 driver ni Tito Richmond. Sa totoo lang, nalula talaga ako sa biglang pagbabago ng buhay ko noon. Ang luwang ng kwarto kong di-aircon at hindi ako pwedeng gumawa ng kahit anong trabaho sa bahay dahil marami ang katulong. Isa pa, ayaw ni Tito Richmond na gagawa ako ng kahit ano. Mag-focus lang daw ako sa pag-aaral ko. To cut it short, Kuya Bono, bigla ay naging senyorita ako. Let's take a short break. Sis, sorry, hindi agad ako nakapag-reply. Nanood kasi kami ng Rewind. Grabe, nakakaiyak. Ay, di ko bet yung movie na yan, sis. Bas bet ko yung Remind. Remind? Sinong bida? Remind ko lang. Yung utang mo, 2024 na. Baka naman. Alam nyo, ayaw na ayaw ni Lola na nagpapatubo ng balbas at bigote si Tito Mark. Ay, asan na pala si tito mong yun? Wala, nasa abroad pa.
5 years na siya doon. Kaya nga miss na nga siya ni Lola eh. Kagabi nagpasend ng picture. Nag-send naman. Oo, kaso isang picture lang dito ng bagong height siya. Yung kuha sa nudist beach. Alam niyo ba yung nudist beach? Hindi. Yan nata yung beach na lahat ng pupuntang tao walang saplot sa kanilang katawan. Correct ka dyan! So yung sinend ng tito mo sa lola mo, yung hubad-hubad siya? Oo, pero inedit niya. Hinati niya sa gitna eh. Problema lang, lasing yata si tito kagabi. Sa halip yung taas ang isend niya, yung baba yung na-send niya. Anong sabi ng lola mo? Buti ka mo, malabo na yung mata ni Lola. Tinawag niya ako. Sabi niya, Albrix, salika nga, replyan mo yung tito mo. Sabihin mo sa kanya, hindi niya bagay yung gupit niya. Yung mga mata niya, hindi nakikita, oh. Tapos yung ilong niya, iksiksi. Parang isang pangarap lang din ang makapag-aral ako sa De La Salle University, Laguna Campus. Hindi ko option yun kundi option ni Tito Rich dahil ayaw niyang lumayo pa ako sa Maynila para mag-aral. Noon ako nahirapan dahil sa unang 2 taon ko sa college ay hindi ako nagkaroon ng mga totoong kaibigan. Sinubukan ko pero naroon lagi yung pakiramdam na hindi talaga ako belong sa mga totoong mayayaman. Of course, walang nag-isip na mahirap ako dahil hatid sundo ako ng magagarang kotse na ang driver ay naka-long sleeves pa. Mamahalin at branded lahat ng gamit ko na karamihan ay nabili namin sa abroad, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Seoul, South Korea, New York. Lahat ng lugar na ito ay napuntahan ko sa unang 2 taon ko sa poder ni na Mama at Tito Richmond. I know sa panlabas na itsura ko ay mamahalin na rin ako. Pero deep inside me ay hindi nawawala yung pakiramdam ko na mahirap lang ako. At ang lahat ng iyon ay hindi permanente dahil walang sariling pera si Mama. Oo, nabibili niya lahat ng gusto niya. Mamahaling alahas, bags, sapatos. Pero gamit niya ang card ni Tito Rich. Wala siyang sariling bank account o credit card. Nakadilat ang katotohanan noon pa lang na nakadepende lang kami sa pera ng stepfather ko. Hindi kami nakakakilos kung hindi gagamit sa impluwensya at kayamanan niya. De La Salle could be the best school in Binyan. Pero hindi ako nagtagal doon dahil hindi ako naging masaya. Nakiusap ako kay Tito Rich na ilipat niya ako sa CSA o Kolehiyo San Agustin. At doon naging masaya na ako dahil first day pa lang ng klase ay 2 kaagad ang naging kaibigan ko, sina Kelly at Adele. Pero hindi ko sila kaklase sa lahat ng subjects dahil may mga ibang klase ako. Nag-iba kasi ang coverage ng kurso kong BS Marketing Management sa La Salle to Business Administration major in Marketing Management sa CSA. Pero sa lahat ng klase ko sa CSA ay hindi ko naramdaman yung feeling na hindi ako belong. Naging komportable ako sa atmosphere kaya naman lumabas yung totoong personality ko na simple at mababaw lang ang kaligayahan. Sa totoo lang gusto ko pa ngang mag-commute noon eh. Gusto kong maranasan araw-araw yung sumakay sa mga public transport to and fro CSA. Pero hindi ako pinayagan ni Tito Rich. Pinagalitan pa nga ako dahil parang gusto ko raw ipamukha sa kanya na hindi ako masaya sa mundong binibigay niya sa amin ng mama ko. Hinayaan ko na lang pero nagsinungaling ako sa mga kaibigan ko sa CSA. Sinabi ko sa kanila na nakikitira lang ako sa tito kong mayaman. Siya ang nagpapaaral sa akin at nagtatrabaho ang mama ko bilang kasambahay
sa bahay ng aking tito. Sa mga pagkakataong kailangan magpakita ni mama sa school, binibiling ko siya na huwag siyang umastang mayaman. Magdamit siya ng simple at huwag magsuot ng mga alahas. Sinusunod naman ako ni mama nang walang tanong-tanong. Tititigan lang niya ako at parang hinihulaan kung ano ang motibo ko. Oo, Kuya Bono, mga simpleng tao lang ang mga naging kaibigan ko sa CSA. Pero alam kong mataas ang pagpapahalaga nila sa moralidad. Ayokong malaman nilang pangalawang asawa lang ang mama ko na dating mahirap. At dahil sa simpleng pagkakilala nila sa pagkatao ko, alam kong lahat sila ay sincerang friendship na inoffer sa akin. Lalo na nga sina Adele at Kelly. Maging si Dino na pinsang buo ni Kelly at kalaunan ay naging boyfriend ko. Napakasimple ni Dino, Kuya Bono, pero napakagwapo niya sa paningin ko. Maitim siya pero matamis ngumiti. May dimple siya na bagay sa baby face niya. Mangingisda ang tatay niya sa Real, Quezon. Nakatira siya sa bahay ni Kelly dahil bunsong kapatid ng papa ni Kelly ang papa ni Dino. Sobrang close din ang magpinsang Kelly at Dino. Kung hindi mo sila kilala, mapagkakamalan mong magjowa sila dahil malambing si Dino kay Kelly na masyado naman kasing babaeng babae. Mahina, matatakotin, mahiyain. Ako naman ang matapang sa grupo. Matapang sa lahat ng bagay at wala akong kinahihiyaan. Dulot na rin syempre yun ng alam ko kasing lahat ay magiging madali kung gusto ko dahil sa stepfather ko. Yes, nasa akin pa rin noon yung yabang pero awa ng Diyos ay hindi ko nagamit ang impluwensya ni Tito Rich sa kulang 3 taon ko sa CSA. Si Kelly kasi, maging ang kausapin ng mga professors namin ay kinahihiyaan niya at ako ang laging gumagawa ng mga bagay na kinatatakutan niyang gawin. Dahil dito ay parang naging bayaning best friend ako sa kanya. Hindi rin ako umaknong kagaya ni Adele na sobrang hinhin at hindi nakakatawa ng malakas na walang takip na panyo ang bunganga na para bang labag sa prinsipyo nila ang makitaan ng ngipin o ngalangala kapag hahalakhak sila. Well, hindi talaga sila humahalakhak. Hagikik lang ang kaya nilang gawin. Ako naman walang pake. Tatawa ko kung kailan at kung saan ko gusto. Dahil carefree ako. Walang kinahihiyaan o kinatatakutan kasi wala naman akong ginagawang masama o nakakahiya. Maging sa pabirong panliligaw ko kay Dino, hindi ko rin ikinahiya. May pagkamahiyain din si Dino kasi nga mahirap lang sila at alam niya kung anong lugar niya. Pero simula kasi nung makita ko siya for the first time, yung kulay ng balat niya, yung cute baby face niya with dimples, at yung mga mata niyang nangungusap, agad ako nagka-interes sa kanya. Hindi nga ako pinakilala ni Kelly sa kanya eh. Ako mismo ang humarap kay Dino matapos ko kasing marinig sa kanya ang pagtawag niya ng insan kay Kelly. Inalok ko agad ang palad ko sa kanya with all smile. Hi, ako si Marla, best friend ni Kelly. Lalo pang lumuwang ang ngiti ko noon dahil sa kanyang inosenteng ngiti at hindi mapiriming mga mata. Tingin siya sa akin, kay Kelly, kay Adele. Bago niya tuluyang tanggapin ang palad ko na para bang first time niyang makipagkamay sa babae. Magaspang at matigas ang palad ni Dino. Sobrang taliwas yun sa inosente niyang mukha. Pakikita mong baby face siya, pero ramdam mo sa palad niya ang maturity niya dahil siguro sa dami na ng pinagdaanan niyang mahihirap na sitwasyon. Totoo, Kuya Bono, from the first time na nakita ko si Dino ay nakapasok agad siya sa puso ko. Kinagabihan nun ay laman siya ng isipan ko habang nakahiga sa malapad na kama ko sa bahay ni Tito Rich. Pero ang eksena sa utak ko ay kasama ko si Dino sa isang gotohan
at tinataktakan ko na maraming pamintang durog ang goto niya. Wish ko noon pa lang na sana may cellphone din si Dino para makatext o makatawagan ko siya at siya ang kausap ko hanggang sa antukin ako. Pero wala pa siyang cellphone noon dahil talagang nasa binyan lang siya para mag-aral, hindi para pumorma o magkajowa. Dahil doon ay ako talaga, Kuya Bono, ang nag-effort sa pabirong paraan lang kunwari na maging kami. Kunwari pabiro, pero deep inside me ay totoong-totoo na mahal ko na siya at gusto ko siyang maging jowa. Gulat na gulat si Dino nung bigla kong ikapit ang kamay ko sa braso niya habang naglalakad kami palabas ng gate ng school. Napatingin siya sa akin, ako naman ay lalo ko pang dinikit ang katawan ko sa kanya. In fairness, bagay kayo. Narinig kong sabi ni Adele sa likod ko. Kasama naman niya noon ang boyfriend niya / kapitbahay niyang si Inigo. Kapag kakain din kami ng tanghalian sa karinderya malapit sa school, hindi ako pumapayag na hindi ko katabi si Dino at kahit hiyang-hiya siya, ginawa kong habit ang paminsan-minsan ay subuhan siya gamit ang kutsara ko. Ewan ko pero tuwang-tuwa ako lagi kapag nakikita kong hindi siya komportable sa mga ginagawa ko. Maitim siya pero nagbabago ang kulay ng mukha niya kapag nahihiya, kasabay pa ng alanganing ngiti niya. Sa mga ganong pagkakataon, Kuya Bono, ay gusto ko siyang halikan sa pisngi ng paulit-ulit. Pero syempre, hindi ko yun ginagawa. Ang mga nagagawa ko lang noon ay yun nga, subuan siya ng pagkain, kumapit ng masuyo sa braso niya habang nasa loob kami ng school campus, punasan ng pawis niya gamit ang panyo ko. May chance din noon kapag weekend ay nagpupunta ako kina Kelly at hindi busy si Dino, nililinisan at pinuputulan ko ang kuko niya. Welcome ako noon sa bahay ni Kelly at ka-vibes ko ang buong pamilya niya, lalo na ang papa ni Kelly na isang empleyado sa post office. Tito, nasaan ang asawa ko? Ganito ko biruin si Tito Marshall kapag hahanapin ko si Dino. Pero sa mama ni Kelly, ramdam ko na hindi siya komportable sa mga ginagawa ko kay Dino. Conservative kasi siya kaya nakakakilos lang ako kapag hindi siya nakatingin. Masaya ako sa mga ginagawa ko nun kay Dino, Kuya Bono. Mahigit 1 taon ganun ako sa kanya. Masaya na malungkot. Masaya kasi nakakapaglambing ako sa kanya sa paraang pabiro nga. Pero malungkot dahil alam kong hindi kami at wala kaming relasyon. Noong mamatay ang lola ni Adele ay nakipaglamay kami. Magdamag kaming hindi natulog at nung madaling araw na nasa ilalim kami ng puno, ako, si Dino, si Kelly at si Simon na pinsan ni Adele. Katabi ko si Dino noon at ramdam ko na ang matinding antok nung mapasandal ako sa kanya. Naramdaman kong tinatagan pa niya lalo ang katawan niya at hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong napaluha. Siguro dahil yun sa puyat, mahina na yung utak ko sa pagkontrol sa emosyon ko at dahil na rin siguro sa malungkot na paligid. Uy, umiiyak ka ba? Narinig ko kahit mahina lang ang boses ni Dino. Pinilit kong ngumiti, sabay punas sa mga luha ko. Okay ka lang ba? Tanong ulit niya.
Nakadukdok na sa mesang monoblock noon ng mga kasama namin. Dino, hindi mo ba ako gusto? Wala akong narinig na salita mula sa kanya. Okay lang, Dino. Naunawaan kita. Pero ngayon aamin talaga ako. Mahal kita. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat pero ang totoo, mahal na mahal kita. Noon ay nagsalita siya. Marla, salamat sa pagmamahal mo pero mas okay kung maging magkaibigan lang tayo. Sana wag kang masaktan. Walang mali sa'yo, Marla. Nasa akin. Pero sorry pa rin kasi hindi ko matutumbasan ang pagmamahal mo sa akin. Simula nun, Kuya Bono, ay nabahira na ng lungkot ang natitirang panahon ko sa CSA. Gusto kong umiwas kina Kayla at Dino noon pero hindi ko ginawa. Hinayaan ko lang na masaktan ako, nagtiis ako nakasama sila kahit na nasasaktan talaga ako kasi lagi ko pa rin nakakasama ang lalaking mahal ko pero hindi pala ako kayang mahalin. Sabay-sabay din kami nag-graduate at napakatagal bago ulit kami nagkita-kita dahil natuklasan kong may babae si Tito Richmond. Huling-huli ko siyang may kausap sa phone niya at baby ang tawag niya sa babaeng yon. Nung oras din yun ay kinumpronta ko si Tito Richmond. Nag-deny siya pero hello. Ilang minuto kong pinapakinggan ang usapan nila at nakikita ko ang ekspresyon ng mukha niya. Kinausap ko din kaagad si Mama. Sinabi kong iwanan niya na si Tito Richmond pero sobra ang pagtataka ko dahil ang sabi ni Mama, matagal ko nang alam na may iba siya, Marla. Nagbubulag-bulagan lang ako. Bakit? Dahil sa pera? Oo, dahil sa pera. Pero hindi lang para sa akin kundi para sa iyo at para sa mga pamangkin mo. Walang trabaho ang kuya mo, Marla. Kawawa ang mga anak niya. Ako ang umalis sa bahay ni Tito Richmond. Total graduate na ako. Nagtrabaho ako sa fast food, Kuya Bono. Nag-bed spacer lang ako at muling nagka-love life. Sa katauhan ni Jenrick, nakatrabaho ko lang sa Jollibee. Saglit lang niya ako napasagot, Kuya Bono, pero marami na kaming pinagsamahan noon kasi madalas kaming closing at madaling araw ay naglalakad lang kami pa uwi. Magkalapit lang kasi ang mga boarding house namin. Si Jenrick din ang unang lalaking nakakuha sa akin, Kuya Bono. Alam kong hindi ako pangit pero mula nung ma-friend zone ako kay Dino, bumaba talaga ang pagtingin ko sa sarili ko. Yun ang dahilan kung bakit ang bilis kong kumagat sa panliligaw ni Jenrick. At nung hilingin niya ang katawan ko, natuwa pa akong ibigay yun sa kanya kasi gwapo siya at gusto ako. 8 months naman ang naging relasyon namin ni Jenrick. Nag-abroad siya sa Dubai at noon na nagsimulang lumamig ang relasyon namin. Hanggang sa tuluyan na kaming nawala ng communication. Sabi ko kasi noon, kaysa mag-away kami sa chat, hayaan ko na lang siya. Wala din naman ang mangyayari dahil nasa malayo siya. Isa pa, ramdam ko talaga noon na hindi na maaayos pa. At higit sa lahat, babae ako. Ayokong maghabol sa isang lalaking hindi na ako gusto. Noon ay bumalik ulit ang inferiority ko dahil sa nabawasan ng pagkababae ko.
Hindi ako ganun ka-conservative, Kuya Bono, pero hindi din naman ako moderna at malaking bagay ang nawala sa akin dahil nakuha na ako ng iba. Nagpunta ako ng Maynila upang puntahan ang in-applyan ko online. Isang multinational company yon sa BGC. Natanggap naman ako kaya nagstay na rin ako sa Maynila. Problema lang, feeling ko mayaman ako nung makipag-deal ako kay Ate Girlie na may-ari ng condo unit na nakilala ko lang din online. Naghahanap siya ng magre-rent sa bakanting kwarto at iyon ay 7,500 a month. Ang starting salary ko lang noon ay 18K gross. Ibabawas pa ang mga deductions na SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Neto, mahigit 15K lang. Minus rental sa condo na 7,500. Natira, mahigit 7,500 lang din. Mababawas naman doon ang pagkain at basic necessities. Halos walang natitira. Hindi na ako namamasahe. Nilalakad ko na lang kasi in the first place, kaya ako piniling doon tumira dahil gusto kong malapit lang ako sa work ko. I know na mukha pa rin akong expensive noon, or at least hindi ako mukhang mahirap dahil naka-office attire ako lagi. Natural din ako maputi at alam kong may ganda naman talaga ako. Hindi ako mukhang mahirap kahit naglalakad lang ako pa uwi, pero hindi alam ng lahat na wala akong pera. Yung bank account ko, maintaining balance lang ang laman. Nung una sabi ko okay lang yun. At least hindi ako umaasa sa iba. Malaya ako. Walang Tito Richmond na kumokontrol sa buhay ko. Iyon nung una. Pero nung magtagal, unti-unti kong nauunawaan si Mama. Mahalaga talaga ang pera, lalo na kung walang sumusuporta sa'yo, walang nagmamahal. Pero nakatatlong taon ako sa BGC, Kuya Bono. Bago ako nagpasyang umuwi ng Binyan, pero hindi sa bahay ni Tito Richmond kundi sa bahay ng Ate Fiona ko na noon ay may dalawa ng anak sa kanyang asawang seaman. Sa Binyan ay naghanap ako ng mapapasukang trabaho dahil ayaw kong maging palamunin sa kapatid ko. Sa totoo lang, hindi kami ganun ka-close ni Ate Fiona, pero close ako sa mga pamangkin ko. Sa pagbabalik ko sa Binyan, hindi ko inasahang dalawang lalaki sa nakaraan ng muli kong makakatagpo at muli ay magpapatibok sa aking puso. Nasabi ko na kung sino yung isa, si JV na nadatnan ko na nga sa First Pioneer. Hindi ko inaasahang muli akong mahuhulog sa kanya. Kahit na hindi naman niya ako nakikita, hindi literal kundi pakiramdam ko lang wala na akong dating sa kanya or may sama ng loob pa rin kaya sa akin dahil sa pag-iwan ko sa kanya nung 14 anyos pa lang kami. Hindi niya ako pinapansin, Kuya Bono. Pero alam kong isang araw ay maghaharap din kami at mag-uusap dahil nasa iisang opisina lang kami. Hindi ko alam kung kailan at kung paano pero umasa ako. Makakapag-usap kami at kung hindi pa huli ang lahat, gusto kong madugtungan ang nakaraan namin at babawi ako sa kanya. Ginawa kong inspirasyon si JV, Kuya Bono, para sipagin akong pumasok sa trabaho. Sabi kasi nila, trust in God's perfect timing. Kailangan lang magtiyaga, maghintay. May isang araw ng linggo na nagsimba akong mag-isa.
Kagagaling ko ng simbahan nung sumakay ako ng jeep at parang may narinig akong boses ng lalaki na tumawag sa pangalan ko ng 3 beses. Nakasakay na ako sa jeep at umaandaran noon pero sinikap kong itanaw ang mukha ko sa bintana ng jeep at nagbaka sakaling makita ko kung sino yung tumawag sa akin. Pero wala akong nakita. Mabilis na ang takbo ng jeep nung marinig ko ulit ang sigaw sa pangalan ko. At may isang lalaking tumayo sa ibabaw ng concrete barrier ng highway at kumakaway. Malayo na ako noon. Maliit na siya sa paningin ko at hindi ko lubos na makilala. At ang alam ko lang ay hindi siya maputi. And of course, ang kaagad na pumasok sa isip ko ay si Dino. Ang lalaking minahal ko ng pabiro pero totoo. Pagdating ko sa bahay ng ate Fiona ko ay naisipan kong baguhin ang pangalan ko sa Facebook. I mean, itama ito. Yung alarm na dati kong first name ay ginawa kong Marla, ganoon din ang apelido ko. Chinek ko din ang friend request ko kung naroon si Dino or si Kelly, pero wala sila. Nagulat ako nung makita ko kung sino ang nasa friend request ko, si JV. Nagtaka ako Kuya Bono kung paano niya ako na-add while hindi naman tama yung pangalan ko at nakatalikod pa ako sa picture ko. Kinonfirm ko si JV. Hindi ko siya friend sa unang Facebook ko na nakalimutan ko ang password kaya't hindi ko na nabuksan ulit. At nung gumawa ko ng bago ay alarm ang ginawa kong pangalan ko. Yun ang naging dahilan ko ng pagtatangka kong lumapit kay JV kinabukasan. Tatanungin ko kung paano niya nahanap ang Facebook ko. Pero pagpasok ko pa lang sa gate ng Unilab Pharma compound ay nakita kong bumaba si JV sa isang Toyota Vios. Nanggaling siya sa passenger seat at kahit hindi malinaw ay nasilip kong parang humalik siya sa driver bago ito bumaba. Umikot saglit ang kotse tsaka ito bumalik at madadaanan niya ako. Tumitig ako sa babaeng nagdadrive at pilit ko siyang inaaninag. Pero huminto ito. Bumukas ang bintana at tinawag ang pangalan ko. Marla, is that you? Narinig kong tanong niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung makilala ko siya. Si Cassandra. Saglit kami nagkwentuhan ni Cassandra at siya mismo ang nagbukas ng topic tungkol sa friend request ni JV sa akin. Ang sabi niya, inopen daw ni JV ang computer ko sa office kaya nakita niya ang Facebook name ko. Nahihiya daw siyang lumapit sa akin kaya ni hindi rin niya halos kayang tumingin man lang sa akin. Anyway Marla, it was my idea na i-add ka niya sa Facebook kasi i-invite ka sana namin sa wedding namin sa Batanes. Wedding? Batanes? Tila nag-uunahang umugong sa utak ko, pero Batanes lang nasambit ko. Yes, taga doon kasi ang lola ko. At doon ko gusto magpakasal, Marla. Can you come? Valid naman ang naging reason ko ng hindi pagsama sa kanila sa Batanes. Hindi pa ako eligible sa mahabang leave kasi bago pa lang ako sa kumpanya. 1 week later, mismong araw ng kasal ni JV at Cassandra ay sila ang laman ng isip ko habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Well, disappointed ako na hindi kami nagkaroon ng second chance ni JV pero ang dali kong natanggap yon dahil si Cassandra na idol ko
ang nakatuluyan niya. Napalakas yata ang bulong ko sa sarili ko noon. Matatagpuan ko rin ang lalaking para sa akin. Kasunod noon ay boses ng lalaki ang narinig kong tumawag sa pangalan ko. Hindi malakas ang boses dahil nasa likod ko lang pala siya. Nasa likod ko lang si Dino. Sa isang fine dining restaurant kami napadpad ni Dino that evening at doon kami nagkwentuhan. Siya pala yung tumawag sa akin nung nakasakay na ako ng jeep. At mula noon ay lagi siyang nagbabaka sakaling makita pa ulit ako. At ang nakakatuwa ko yung Bono ay magkapit trabaho lang pala kami dahil sa Amherst Laboratories naman siya nagtatrabaho. Mahigit 1 oras kami sa table namin nung maglakas loob siyang tanungin kung may boyfriend na ako. Wala. Ikaw, may girlfriend ka? Ang sagot niya, ang tagal na kitang hinahanap, Marla. Bakit? Stable na ako eh. Kaya ko nang pumasok sa isang relasyon. Noon kasi, walang-wala ako. Mahirap lang kami. Pinag-aaral lang ako ng tito ko. Ngayon, may maganda na akong trabaho. Kaya hinanap kita. Baka pwede na ako. Dati ka nang pwede, Dino. Alam namin ang totoong buhay mo nun, Marla. Kahit nagsisinungaling ka sa amin, inunawa ka namin. Alam namin galing ka ng Lasal at nakatira ka sa Brentville. Napakayaman nyo kaya alangan ako sa'yo. Ano pang alam mo, Dino? Alam ko din na umalis ka sa bahay ng stepfather mo. Naging kaibigan ko ang isang gwardiya doon. Pero hindi niya alam kung saan ka nagpunta. Okay, so, now Dino, anong balak mo? Liligawan kita at maghihintay ako hanggang sa handa ka nang tanggapin ako. Pero sabi mo nun, kaibigan lang ang turing mo sa akin. Nagbago na ba yon? Hindi. Gusto pa rin kitang maging kaibigan, Marla. Kaibigan at asawa. Wala pa kaming anak ni Dino, Kuya Bono, kahit na 3 taon na kaming kasal. Pareho kaming nandito ngayon sa Qatar. Same company lang din kami pero nauna siyang nagpunta dito. After 5 months, sumunod naman ako. Matagal kami naghanap at naghintay ng job opportunity na pwede kaming dalawa kasi may trust issue ako, Kuya Bono. Wala akong tiwala sa long distance relationship kahit kasal kami. Isa pa, gusto kong gampanan ng tungkulin ko sa kanya bilang asawa niya in a day-to-day basis. Pero sabi nila, kahit magkasama kami araw-araw kung magluloko. Pero so far ay wala naman akong nakikitang senyales kay Dino. Sinigip ko rin maging close ng sobra sa pamilya niya. Ganon din siya sa family ko. Bunsong kapatid ni Dino ay pinag-aaral namin sa UST. Kumukuha ng medicine, pinagtutulungan namin. Kahit wala pa kaming baby, Kuya Bono, ay masaya naman kami. Si Star ang parang baby namin. Far baby. Isa siyang papillon dog. Siya ang pinapamper ko muna na parang baby namin. Masaya naman kami, lalo na't constant ang communication namin sa mga pamilya namin at mga kaibigan namin dyan sa Pilipinas. May mga kaibigan din kami dito na nakakabanding namin tuwing Friday.
Anyway, hanggang dito na lang at sana'y mabasa mo rin itong simpleng kwento ng pag-ibig namin ng mister ko. Pareho kaming abangers mo, Kuya Bono. Till here and may God bless you more. Lovingly yours, Marla and Dino.